Mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli po tayo magbabalik at nandito na po tayo sa Genesis 46 po. Ang akin pong share ngayong gabi ay dito po sa Genesis chapter 46 verse 1 to 8 po. At sinasabi nga po sa talatang ito, nagpunta sa Ehipto ang sambahayan ni Jacob. Nagdakbay nga si Israel, dala ang lahat ng kanyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain, Jacob, Jacob. Narito po ako, ang sagot niya. Ako ang Diyos ng iyong ama. Sabi sa kanya, huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Ito po pinalahanan po ng ating Panginoon si Jacob na sinabi po sa kanya na huwag pong matakot na pumunta po sa Ehipto at doon ang lahi mo ay magiging isang malaking bansa. Yon, sinabi po sa kanya na huwag matakot at yung doon po yung mga lahi niya ay magiging isang malaking bansa. Ibig sabihin po ay kikilalanin po doon yung lahi po ni Jacob. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik mo rito. Kita po ninyo yung promise po ng Panginoon. Sasamahan po siya puntang Ehipto at ibabalik po ulit po sa Kanaan. Diyan po natin makikita po yung kabutihan po talaga ng Panginoon kapag po tayo talagang tapat na naglilingkod sa Kanya. At ang sabi po dito, sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli sa Ehipto. Yung po, inulit ko po yung verse na pinasa ko kanina. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay. Yun po, sinabi rin po sa kanya na kung sakali pong mamamatay si Jacob, nasa piling niya si Jose. Mula sa Beersheba ay nagdakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay sinakay na kanyang mga anak sa karuwaheng ipinadala ng Paraon. Ito po, makikita po natin mula po dun sa Beersheba. Sa kanya pong paglalakbay, isinama na po ni Jacob yung kanya pong buong pamilya. Sa madaling salita po, buong pamilya na kasi nandun po yung mga apo, mga anak at manugang po. At doon nga po sila sumakay sa karuwahe po na bigay po ng Paraon sa kanila. Dinala rin nila sa Ehipto ang kanilang mga kawan at kagamitan mula sa Kanaan. Yun, pati po yung mga kanilang kagamitan ay dinala din po na nagpupuntang Ehipto. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang, at po yung katulad nga po yung nasabi ko kanina na kasama na po ni Jacob yung buong pamilya papunta po sa Ehipto. At ito po, ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Ehipto. Si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo, si Ruben na kanyang panganay. Ito po, sinabi po dito sa verse 8 na pinakilala po dito yung talaan po ng lahi ni Jacob po na papunta po sa Ehipto, na kasama po niya ang kanyang mga anak po at mga apo at yung pong kanya pong at saka si Ruben po yung kanyang panganay na anak. At kasi po yung verse ko po hanggang dito na lang po ko sa chapter 8 kasi ito po yung naka-assign po sa akin na babasahin. Pasensya na po kayo at medyo magulo ata po yung aking explanation kasi masama po yung pakiramdam ko. Medyo na pagod po sa trabaho kanina. Medyo nahilo po. Kaya kung ano man pong kakulangan sa binasa ko, ang Panginoon na lang po ang magpuno po na sa inyong mga puso. Kung ano man pong kakulangan. Medyo iba po yung pakiramdam ko ngayon. At dito nga sa verse 8, sinabi nga po na pinakikilala po rito yung mga tala po ng kasama na papunta po sa Ehipto. Pero ang buong pamilya na po ito. Dito po sa verse 9,
iba po na po yung mabasa. Dito po ipakikilala na po dito kung sino po mga kasama po ni Jacob papunta pong Ehipto, para malaman po natin kung sino-sino po yung mga kasama. Yung mga kasama niya papuntang Ehipto ay yung pong mga susunod na lang po mga babasa po ng aming verse. Excuse po, doon po natin malalaman. Sige po, at ako po ipapahinga na. Iba po yung timpla ng katawan ko. Bye-bye po and God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 46 verses 9 to 12. Ito po ang nakasaad. At ang mga anak nitong sina Enoch, Palyu, Hezron at Carmi, si Simeon at ang anak nitong sina Jemuel, Hamin, Ohad, Waken, Zuhar at si Saul na anak ng babaeng taga-Kanaan, si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Kut at Merari, si Judah at ang mga anak nitong sina Sila, Faris at Zara, si at Unan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Fares na si Hezron at Hamul. Yun lang po. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share po ngayon ay sa Genesis chapter 46 verse 13 hanggang 16. Si Isakar at ang mga anak nitong sina Tola, Pua, Job at Simron, si Zebulon at mga anak nitong sina Sered, Elon at Jalil. Ito ang mga anak na apo ni Jacob kay Leah na pawang ipinanganak ni Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. 33 silang lahat. Kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na sina Sifion, Hagi, Suni, Isbon, Eri, Arodi at Arili. Yun lamang po. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 46 verses 17 to 20. Ito po ay para kay Mera. Ito po ang nakasaad. Si Asher at ang mga anak nitong sina Jimna, Isua, Isui, Beria at ang babaeng kapatid nung si Sera at mga anak ni Beria na sina Heber at Malkil. Ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Silpa, ang aliping ibinigay ni Laban kay Leah at 16. Kabilang din sa talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Rakil, sina Hosi at Benjamin. Sina Manasis at Ephraim, mga anak ni Hosi at kay Asinat na anak ni Potifera na pare sa Heliopolis. Ang dalawang ito'y sa Ehipto isinilang. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa banal niyang kasulatan. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 46 verse 21 to 24. Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Becher, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Rus, Mopin, Hopin at Ard. 14 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel. Kabilang pa rin dito si Dan at ang bugtong niyang anak na si Hosim, at si Neftali at ang mga anak nitong sina Jazel, Guni, Jeser at Silem. Amen. Magandang umaga po. Ang share ko po ngayon ay Genesis chapter 46 verse 25 to 29. Ito ang mga anak ni Bila na siyang ibinigay ni Laban kay Raquel na kanyang anak. At ang mga ito ay pinanganak niya kay Jacob.
lahat ng tao ay 7. Lahat na tao ay sumama kay Jacob sa Ehipto na nagsilabas sa kanyang mga balakang bukod sa mga asawa ng mga anak ni Jacob. Ang lahat ng tao ay 66. At ang mga anak ni Jose na pinanganak na kanya sa Ehipto ay 2 katao. Ang lahat ng tao sa sambayahan ay napasa Ehipto ay 70. At pinagpauna ni Judah kay Jose upang ituro ang daan na patungo sa Gosen, at sila ay nagsidating sa lupain ng Gosen. At ihanda ni Jose ang kanyang karo at sumampang sinalubong si Israel na kanyang ama sa Gosen, at siya'y humarap sa kanya at yumakap sa kanyang liig at umiyak sa kanyang liig ng matagal. Amen. Magandang pagbabalang umaga po. Nasa Genesis chapter 46 na po tayo. Ang aking pambabasahin ay sa verses 30 to 34. Ang sabi rito, sinabi naman ni Israel, ngayon handa na akong mamatay sapagkat nakita na kitang buhay. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa buong sambahayan ni Jacob, ibabalita ko sa Paraon na dumating na kayo lahat sa Kanaan. Sasabihin kong kayo'y mga pastol, dala ninyo ang inyong mga kawan at lahat ninyong mga ari-arian. Kung ipapatawag kayo ng Paraon at tatanungin kung ano ang inyong gawain, sabihin ninyong kayo'y nag-aalaga na ng mga baka, buhat sa pagkabata tulad ng inyong mga ninuno. Sa gayon, maaari kayong manirahan sa lupaing ito. Sinabi niya ito sapagkat ang mga taga-Ehipto ay namumuhi sa mga pastol. Purihin na Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Ito po yung ipinangako ng Diyos na sila ay mapupunta sa Ehipto, na maglalakbay sa papuntang Ehipto, na andun yung proteksyon ng Panginoon sa kanilang pamilya, na maaari natatakot sila, natatakot si Jacob, nandun din yung kanyang takot na mapupunta silang pamilya doon sa Ehipto. Subalit nandoon yung pangako ng Diyos na sasamahan sila kahit doon sa Ehipto, sasamahan sila. Yung kanyang, dahil yung plano ng ating Panginoon ay doon niya ipagpapatuloy doon sa Ehipto, kung saan di po ba mabubuo yung kanyang mga anak na ipinangako ng Diyos na magiging 12 tribo, no? Na yung kanyang mga anak na si Jose, si Benjamin, lahat po ng anak niya mabubuo at sila yung gagawa ng Israel po doon sa bansang Ehipto. At ipinangako din ng Diyos sa kanya na bago siya mamatay, ang magpipikit ng mata sa kanya po, no, ay si Jose. Doon muling makikita niya yung kanyang pinakamahal na anak na si Jose. At nabanggit din dito yung mga descendants ni Jacob mula sa kanyang mga anak at mga apo at mga naging apo din sa kanyang mga asawa at mga manugang. Hindi man nabanggit po yung mga pangalan ng mga manugang niya, subalit nabanggit doon yung mga anak doon sa mga manugang niya, doon sa mga asawa na kanyang mga anak. Gagawa, yun po pinangako ng Diyos na sa amang po sila. Andun yung patuloy na pagsama sa kanila at pagtupad sa mga pangako at pagpapalain sila saan man sila pong mapunta, no? At Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung Genesis chapter 46, verses 1 to 8. Sabi po dito, So Jacob set out for Egypt with all his possessions, and when he came to Beersheba, he offered sacrifices to the God of his father Isaac. During the night, God spoke to him in a vision. Jacob, Jacob, he called. Here I am, Jacob replied. I am God, the God of your father. The voice said, Do not be afraid to go down to Egypt, for there I will make your family into a great nation. I will go with you down to Egypt, and I will bring you back again. You will die in Egypt, but Joseph will be with you to close your eyes.
So Jacob left Beersheba, and his sons took him to Egypt. They carried him and their little ones and their wives in the wagons Pharaoh had provided for them. They also took all their livestock and all the personal belongings they had acquired in the land of Canaan. So Jacob and his entire family went to Egypt, sons and grandsons, daughters and granddaughters, all his descendants. These are the names of the descendants of Israel, the sons of Jacob, who went to Egypt. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ito po yung aking may-share sa Genesis 46, verse 9 to 15. At ang mga anak nitong sina Enoch, Palu, Hezron, at Carmi. Si Simeon at ang mga anak nitong sina Jemuel, Amin, Ohad, Joaquin, Suhar, at si Saul na anak ng babaeng taga-Kanaan. Si Lebe at ang mga anak nitong sina Gerson, Koat, at Merami. Si Joda at ang mga anak nitong sina Sela, Paris, at Sara. Si at Onan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Paris na sina Hezron at Hamul, si Isakar at ang mga anak nitong sina Tola, Powa, Job at Simron, si Bolon at ang mga anak nitong sina Sered, Elon at Halil. Ito ang mga anak at apo ni Job kay Leah na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Job. 33 silang lahat. Amen po. Salamat po sa pagkakabasa. Ngayon babasahin ko po Genesis chapter 46 verse 16 to 19. The sons of Gad, Jephon, Haggi, Suni, Esbon, Eli, Arodi, and Areli. The sons of Asher, Imnah, Isba, Isbi, and Beriah. Their sister was Sarah, the son of Beriah, Heber, and Machir. These were the children born to Jacob by Zilpah, whom Laban had given to his daughter Leah, 16 in all. The sons of Jacob, wife Rachel, Joseph, and Benjamin. Amen. Genesis chapter 46 verse 24 to 27. The son of Naphtali, Jachel, Guni, Jerker, and Silim. There were the sons born to Jacob by Bilhah, Laban, and give to his daughter Rachel, 7 in all. All those who want to act with Jacob choice who were his descendants, not counting his son wives, numbered 66 persons, with the 2 sons who and be born to Joseph in Egypt. The members of Jacob's family, which want to act, were
70 in all. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang i-share ko po ngayon, Genesis chapter 46, verse 22-23. And unto Joseph in the land of Egypt were born Manasseh and Ephraim, which Asenath the daughter of Potipharah, priest of On, unto him. And the son of Benjamin were Bela and Naaman, Ihi and Rashmophim. And these are the sons of Rachel, which were born to Jacob. All the soul were 14, and the son of Dan, si Hasim. Amen. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Genesis chapter 46, verses 28 to 34 na sinasabi, Now he sent Jodah before him to Joseph, to point out the way before him to Goshen, and they came into the land of Goshen. 29. Joseph prepared his chariot and went up to Goshen to meet his father Israel. As soon as he appeared before him, he fell on his neck and wept on his neck a long time. 30. Then Israel said to Joseph, Now let me die, since I have seen your face, that you are still alive. 31. Joseph said to his brothers and to his father's household, I will go up and tell Pharaoh, and will say to him, My brothers and my father's household, who were in the land of Canaan, have come to me. 32. And the men are shepherds, for they have been keepers of livestock, and they have brought their flocks and their herds and all that they have. 33. When Pharaoh calls you and says, What is your occupation? 34. You shall say, Your servants have been keepers of livestock from our youth even until now, both we and our fathers, that you may live in the land of Goshen, for every shepherd is loathsome to the Egyptian. Amen. So purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po, and God bless everyone.